mga kababayan. Tapos na tayo dyan sa pamangkin ni Duterte. Dito tayo kay Nograles. Mga kababayan, naku, maganda ito. Oo, yung mga Nograles. Ay, sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang mga Nograles, nangunguna ngayon sa Davao. Ito bakit ko nasabi na 80% ang tsansa na manalo si Carlo Nograles sa Davao City. Ganito kasi, tayo, mga Pilipino, nasa kultura na natin na kahit matanda na tayo, kahit may edad na tayo, meron pa rin tayong koneksyon at nakakalapit pa rin tayo sa ating mga magulang. So, di ba mga kababayan, mali ba ako o tama? Alam naman natin na tayo mga Pilipino, sa kultura natin, gusto natin na ang mga magulang natin nasa tabi natin, nakakausap natin. Hindi tayo katulad sa ibang bansa na pag edad mo 15 years old, magsasarili ka na. Diba? Magsasarili ka na, tapos magtatrabaho ka na, uuwi ka na lang kung gusto mong umuwi. Diba? May ganyan. So, ngayon, mga kababayan, tayo, bilang butante, syempre, hindi naman siguro po pwede na ang mamuno sa ating lalawigan, ang mamuno sa ating syudad, ang mamuno sa ating distrito ay wala. Mahirap kasi yung tanungin ka, sinong mayor mo? Duterte. Saan si Duterte? Nandun sa Netherlands. So, paano ang improvement ng nasasakupan niya kung siya pa ang iboto? Wala naman siya sa lugar na kung saan siya. Di ba, Ma'am Elizabeth C.? Di ba, mga kababayan? Mahirap kasi. Mahirap. Sa totoo lang, buboto ka, ipapanalo mo si Duterte. Ang tanong, saan siya magsiservisyo? Sa kulungan. Mas magandang iboto yung tao na nakikita mo at nandyan mismo. Pagdating ng sakuna, pagdating ng dilubyo, pagdating ng kagipitan, nandyan agad. Anong gagawin ninyo kung biglang-biglang binaha ang Davao hanggang liig ang tubig? Asaan ang mayor nyo? Andun sa dahig sa Netherlands. Kunting utot, hospital. Kunting utot, may doktor agad. Kayo, bahain kayo hanggang liig ang tubig, wala kayong mayor. Di ba? Kung ako, taga Davao, actually, hindi ako taga Davao City, Davao del Norte kami hindi ako taga Davao City. So ngayon, kung ako butante sa taga Davao, syempre piliin ko yung nandun. Di ba? Aanhin mo, ipapanalo mo, isang politician, tapos wala naman dyan para manilbihan, nandun sa dahig. So pagdating ng sakuna, pagdating ng trahedya, di ba? Asaan? Ngayon sabihin natin, okay lang kasi nandyan naman ang anak. Ngayon nga, mayor ang anak, wala nga nangyari sa Davao Ano ba nangyari sa Davao ngayon na mayor ang anak? Tapos kung manalo ang tatay, manalo ang vice na anak, anong gagawin? Ngayon nga, nakikita nyo naman kung anong ginagawa ng anak habang ngayon ay mayor. May improvement ba? Di ba? Ngayon, tingnan nyo mga kababayan, 80% ang tsansa ni Nograles. Alam nyo kung ako papipiliin ninyo. Actually, mga Nograles, may mga kamag-anak Garcia yan. And ako Garcia din ako. Hindi ko naman maitanggi. Hindi ko naman maisabing mga kamag-anak ko yan sila. Actually, siguro, may dugo akong Garcia, may dugo din silang Garcia, at never ko naman silang prinumot, magre-react lang ako. Kasi, actually, mga Nograles, hindi ko naman kilala masyado. Siguro, sa side ng papa ko, sa lola ko, mga kilala yan sila. Mga Garcia naman kami. So, ngayon, gusto kong reaksyonan na, mga kababayan. Mayroong video ngayon na kung saan kumakalat na ang sigaw ng taong bayan ay Nograles. Mga kababayan. Unahin natin itong si Migs Nograles, kapatid ni Carlo. Eto mga kababayan. Wait lang. Baba mo! Andun na ba mo sa kadahugan ng King Nograles? Kaya po sa alam!
Ah. Pero una, gusto lang ako magpasalamat kaninyong tanan sa atong mga supporters, sa akong pamilya, sa atong mga lideres, sa mga kauban nato mga kandidato, na nag-uban sa ato dili lang katong 45 days. Pero sukad 2022 pa nung nahimo kog congressman sa PBA party list, daghan kayong salamat sa paghatag yon ng suporta sa ako. Kaya sukad 2022, always ta uptick sa ganap. Dili lang sa Distrito 1, apil na ang District 2, District 3 kay party list man ko karon. Pero makita nyo, no, grabe na ang nabuhat na to. Kini ang resibo na to. Daghan na ta nahatagan ng tabang pero kulang. Oh, narinig nyo, sabi ni Nograles, Migs, may resibo siyang may papakita na marami siyang naigawang tulong or tabang at proyekto. Ngayon, bakit hindi nyo subukan tanungin anong proyekto ni Pulong? Di ba? Alam nyo ang taong bayan, yung mga taga Davao, Davao City ha, malaki ang Davao. Hindi buong Davao region hawak ni Digong. Davao City lang. Malaki ang Davao pero sa city lang sila. Ngayon, tanungin ko kay mga kababayan. Alam ko sa mga taga Davao na nanonood sa akin ngayon, Davao City, na butante. Huwag na po kayong magpakatanga. Huwag po kayong magsinungaling, huwag kayong magpakabulag, magpakabungol at magpakapipe. Bakit? Kung ikumpara ninyo si Migs Nograles na kapatid ni Carlo Nograles at si Pulong Duterte, i-compare ninyo yung dalawa. Anong proyekto ni Pulong na kaya niyang ipagyabang laban sa proyekto ni Migs Nograles? Si Migs Nograles, kada mangampanya, puro proyekto. Kada mangampanya, puro nagawa. Si Pulong, kada mangampanya, putang inang administrasyon na to. Putang ina, hindi mawawala sa bunganga nila yung pagmumura. Bakit hindi niyo subukang gisingin ang mga diwa, ang sarili ninyo? Kung anong proyekto, alam niyo sa totoo lang tayo, mga kababayan, di ba pag nag-apply tayo ng trabaho, di ba hinahanapan tayo ng credential? Ganon ang mga politician. Ganon ang politician. Mag-a-apply yan sa atin. Kaya nga eleksyon Tayo ang boss. Ngayon, paano mo iboto ang isang politician kung walang credential na mapakita? Una, iboboto mo tumatakbong congresswoman, congressman, mayor, o senador. Tapos, syempre sisilipin mo, anong nagawa? Mahirap kasi bumoto, nabigyan ka lang ng isang dilatang spam, ibuboto mo na. Nabigyan ka lang ng 5 kilong bigas, ibuboto mo na. Isipin ninyong mabuti. Yun bang isang dilatang spam at 5 kilong bigas, kaya mo ba na i-divide mo yan sa loob ng 3 taon na paninilbihan ng binoto mo dahil sa bigas? Kaya bang mag-sustain yung 5 kilong bigas sa 3 taong paninilbihan nitong mga politiko na binoto ninyo kasi binigyan kayo? Tanungin ko kayo, mga taga Davao City, aanhin mo ang ayuda na isang sakong bigas kung 3 taon naman walang kwenta. Di ba? Oo. Kaya nga isipin ko sa inyo, aanhin mo na isang dilatang spam, isang dilatang sardinas, kaya mo bang i-sustain yan sa loob ng 3 taong paninilbihan nila? Kasi pag nanalo yung mga yan, once na nagbigay, babawiin nila yung bigay nila. Kaya nyo bang i-sustain yung 5 kilong bigas kapalit ang 3 years? Diba? Mambit M, wala pong nakita, wala pong lumabas. Kay Ma'am Mildred Briosos lang po. Maraming salamat po, Ma'am Mildred. Diba? Yun ang isipin ninyo. Sabi ni Gilmar Ligasan, wala kang pakialam sir, di ka naman taga Davao. Okay nang ina mo kahit hindi ako taga Davao City, taga Davao del Norte ako. Pero isa lang ang masasabi ko, tignan nyo, napaka-simple na baha lang ang problema sa Davao. Umayos ba?
Umayos ba? Napaka-simple na baha lang, hindi masolusyonan. Bakit? Wala naman talaga kung pakialam sa mga taga Davao City. Ang pakialam ko lang doon ay ano ang kwalidad, ang quality or kalidad ng pamumuno ng namumuno sa kanila. Tanggap natin magbaha kasi hindi naman gawa ng tao yan, gawa ng kalikasan yan Ma'am Bit M, ayun, maraming salamat po Ma'am Bit M. So yung super sticker, thank you so much po. Super chat, thank you so much po ma'am. Wala akong pakialam sa mga taga Davao. Ang sa akin lang kasi, mahirap kasi na bumuto ka ng mayor, ipapanalo mong mayor, pero naka-duty sa dahig. Di ba? Napaka-simple. Hindi nyo ba maintindihan yon? Cheese Master, may galab shout out. Hindi nila naiisip yon, mga kababayan. Boboto ka ng mayor, boboto ka ng vice mayor, habang nakaupo ngayon, walang kwenta, tapos iboboto mo pa ulit. Ano na lang mangyari sa inyo? Tignan ninyo, yung squatter dyan sa Davao never na solusyonan. Yung baha dyan sa Davao never na solusyonan. Pero yung nanunungkulan sa inyo dyan, ang yayaman. Diba? Tignan nyo Caloocan City. Sir Elijah, hello po. Tignan nyo Caloocan. Napakayaman ng mga nanunungkulan sa Caloocan. Pero yung lugar nila, basura, baha, traffic, tain ng kalabaw, tain ng baka, tain ng aso, krimen, droga, hindi natapos-tapos. Hospital, malaki ang budget, walang doktor, ipapasa ka pa sa ibang hospital. Pupunta ka pa sa karatig bayan, karatig syudad. Di ba? Yan ang problema. Di ba? Yan ang problema, mga kababayan. Tignan ninyo, ako sa totoo lang, wala naman akong pakialam Sa akin lang kasi mahirap. Alam nyo, kapag makipagtalo ka sa bobo, hindi ka mananalo, bobo kalaban mo Di ba? Biruin mo, wala daw akong pakialam kaya hindi naman daw ako taga Davao. Wala naman talaga akong pakialam sa mga taga Davao. Ang paki ko lang doon, hanggang ilang taon kayong magtiis sa baha, sa traffic. Yan ang problema nila, baha, traffic, ano pa? Korupsyon. Biruin nyo Bakit ko nasabing korupsyon? Saan napunta ang confidential fund nila? Buti pa nga si Digong inamin ang confidential fund niya, ginastos niya para bumuo siya ng extrajudicial killings, yung tinatawag na DDS or Davao Death Squad. Yung anak niya, saan napunta ang confidential fund? Biruin mo kay Basti Duterte, sa loob ng isang taon, 500 million. 500